Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Rookie of the Year ngayong season ay basically two-man race sa pagitan ni Victor Wembanyama at Chet Holmgren. Magaling nga si Jaime Jaquez Jr. ngunit not in the same level pa nga kila Wemby at Chet. Nabibigyan siya ng pansin dahil napakaganda nga ng pinapakita niya para sa kanyang draft number. Malaking draft steal ito ng Miami Heat na naman kumbaga. Ganun pa man ang Rookie of the Year award nga ay two-man race ito sa pagitan ng dalawang 7-footers. Si Victor Wembanyama ay statistically ang better player. Mas mataas ang kanyang points, rebounds, assists, steals, and blocks. Habang lamang naman si Chet Holmgren sa efficiency, meaning ang mga 3 points, field goal, and free throw percentages. Bukod dyan ay isa nga ang OKC sa mga top team sa buong NBA, habang Spurs naman ay nasa dulo nga ng Western Conference. Ganun pa man ang pangontra nga dito ng mga fans ay nagbe-benefit daw kasi si Chet Holmgren sa paglalaro sa MVP candidate na tulad ni Shai Gilgeous-Alexander. Iba nga daw ang matatanggap mo na depensa bilang ang third option ng opensa, kaysa ikaw talaga ang main player. Prime example nga daw nito ay si Jordan Poole. Mas madali nga daw pumuntos para kay Chet Holmgren dahil mas madami itong magaling na kakampi. Ganun pa man para nga sa iba ay masyadong malaki ang agwat ng team record sila para maibigay kay Wemby ang award na ito. Well, ito nga ang stats sila. Si Chet Holmgren ay may average sa 17.9 points, 7.3 rebounds, 2.7 assists, 2.5 blocks, and 0.7 steals per game on 55.7% shooting sa field, 39.5% shooting sa 3 points, at 79.7% sa free throw line on an average playing time of 30 minutes per game, at ang OKC Thunder ay may record at 27 wins and 11 losses. Habang si Victor Wembanyama naman ay 19.4 points, 10.2 rebounds, 3 assists, 3.1 blocks, and 1.1 steals per game on 45.4% shooting sa field, 29.4% sa 3 points, at 80.4% naman sa free throw line. Naglalaro lang din nga siya ng 28.6 minutes per game. Ngunit ang Spurs nga ay may record lang na 7 wins and 32 losses. One of the worst records nga yan sa buong NBA mga kaibigan. So ano bang ibig sabihin ko sa title ko na pwedeng matulad kay Carmelo Anthony at LeBron James ang sitwasyon nila? Sa LeBron at Wemby nga ay parehong sobrang hype na prospect. Probably the most hype prospects ever silang dalawa. Papasok pa lang nga sila sa NBA ay pinapangalanan na sila bilang susunod na mukha ng liga. Well, naging controversial nga ang Rookie of the Year race ni LeBron James at Carmelo Anthony noon mga kaibigan. Almost identical nga ang stats sila. Lamang si Melo sa points, rebounds, and efficiency, habang lamang naman si LeBron sa assists. Si Melo ay nakapasok sa playoffs ang team, ngunit si LeBron naman ay hindi. Subalit napadpad pa din nga kay LeBron ang Rookie of the Year award. So hindi nga malabo na mapunta pa din kay Wemby ang award na ito kahit na nasa dulo sila ng West at nasa tuktok naman ng OKC Thunder. Makakatulong ba ang hype sa kanila? Well, that is up for debate. Depende na lang nga yan sa opinion ng mga tao. Kayo ba mga kaibigan, base sa pinapakita ni Chet at Wemby ngayon, sino bang mas deserving ng Rookie of the Year award?